Hindi lahat ng lugar na mag-iiwan sa iyo ng magandang alaala ay matatagpuan sa magagandang resort at lugar sa abroad. Minsan may mga lugar na hindi naman espesyal, ngunit mag-iiwan sa iyo ng espesyal na damdamin na hindi mo mahahanap sa iba. Ang Cabanatuan ay isang simpleng lugar sa San Jose, Nueva Ecija. Malayo sa bayan, sariwa ang hangin, at bibihira ang kabahayan. At kadalasan ay wala pa silang kuryente. Ang magagandang bukirin na lamang ang nagsisilbing panoorin at libangan ng karamihan dito. Sa ordinaryong pagbisita ng mga kaibigan at kamag-anakan kagaya nito, ang mahinahon at masayang salo-salo ang iyong mararanasan. Oo, pitpitin mo to lapang. Mukha kay NTA. Dito makikita mo ang mga bata, mga kababaihan na nag-uumpukan at may kanya-kanyang sariling paghahanda at gawain. Suman langan. Makikita mo din dito ang mga kalalakihan ng baryo at ang kanilang mga panauhin na nag-uumpukan sa ilalim ng puno sa likuran ng kanilang kubo. Nag-iihaw, iinom, mamumulutan, tutulog, gigising, at muling iinom, muling tutulog, at muling gigising. Heto si Angel, o si Bogs para sa nakararami. Si Bogs ang pangunahing panauhin sa salo-salong ito. Bagamat laki siya sa probinsya, matagal na din si Bogs sa Maynila. At halos nalimutan na niya ang mga tradisyon at gawain dito. Isa na dito ang pagkakatay ng sariling alagang hayop. At sa pagkakataong ito ay isang bibe. Sa una, tila naaawa at nandidiri pa si Bogs. Ngunit nang masayaran ng gin ang kumakalam na sikmura, hindi na nito alintana ang palag at hiyaw ng kawawang bibe. Dito ko nakita at natikman ang iba't ibang paraan at putahe sa pagluluto ng bibe. Mapakilawin man o adobo, hanggang sa putahe na naging paborito na ng grupo, ang tinuguan. Ilan pa ba yung kakatayin natin? Na espesyal naman na prinepara ni Alot, ang aming matanchero at special cook. Masarap sila magluto dito. Huwag nga lang purong sili ang mapipili mo. Layang, bawang, paminta. Nagkasang? Dasili na agi. Sili. Nagsimpo na sa ating sili ah. Pakatatang to. Kinabukasan, naimbitahan naman kami sa bahay ni Manong Quirino, ang pinsan ko sa mother side. Dito, ibang alagang hayop naman ang kailangang ialay sa ngalan ng seremonyas kay San Miguel, ang kambing ni Manong Quirino. Dito, kung gugustuhin ay halos hindi ka mauubusan ng sariwang kakainin. Magmula sa pinapaitan hanggang sa sariwang gulay at litsyong manok. Masaya ang salo-salo dito. At sa katunayan, ang iba naming kasama ay hindi na naitago ang kanilang tunay na saloobin. Sa pagsapit ng dilim, tuloy pa rin ang saya. Sa malakas na ihip ng hangin
at lamig ng kapaligiran, sama-sama silang pumaikot sa bonfire upang magpainit. Sa ganitong klaseng gabi at sa ingay ng kanilang umpukan, di kaya sila dalawin ng mga maligno sa kapaligiran. Sa pagsapit ng araw na kami babalik na sa Maynila, tila ang masayang umpukan ay medyo nauwi na sa katahimikan. At sa pag-iimpake ng aming dalahin, si Bogs, ang pangunahing bisita, ay nagbalak pang magbaon ng munting alaala.